What's up guys, magandang hapon po sa inyong lahat. So nandito na naman ulit tayo, panibagong vlog po tayong ulit ngayong araw. So guys, ang topic natin ngayon ay paano natin maiwasan yung sipon at pagkakasakit ng ating alaga tuwing tag-init. So guys, kung mapapansin nyo ngayon dito sa likod ko, yan, grabe ang init. Napaka yung usbong, mainit talaga, guys. Pag ganito ang panahon, halos nasa 44 degrees, paano natin maiwasan na hindi magkasakit yung ating mga sisiw, lalong lalo na yung pabago-bagong panahon, mainit sa umaga at sobrang lamig naman sa madaling araw. So ano ang gagawin natin guys para magkaroon tayo ng prevention at maiwasan natin na hindi magkasakit yung ating mga sisiw, lalong lalo na yung mga broiler natin, yung mga bagong alaga natin. So guys, kung para sa inyo yung video na to, samahan nyo ako at tapusin nyo panoorin ito at ituturo ko sa inyo kung anong gagawin. So tara guys. So guys, ito ipinapakita ko lang sa inyo na ganito katindi yung init. So dito sa Bicol guys, ganyan pa lang. Pero sa ibang lugar, mas sobra pa, lalong lalo na sa Luzon area. Pero guys, sa bandang Visayas, halos natutuyot na rin yung mga pananim. So dito guys, ito pa lang. So mayroon pang konting natitirang green, pero napakainit na rin ng panahon guys. At dito natin ipakita ngayon kung paano natin alagaan yung ating mga alaga na hindi sila magkasakit sa pag-alaga natin sa kanila, lalong lalo na guys yung sipon o trangkaso ng ating mga alaga, lalong lalo na guys yung mga native chicken at saka yung mga broiler. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo kung paano natin i-proteksyonan yung ating alaga, lalong lalo na sa mga broiler. So tara guys, pasok tayo dito sa loob. So ito guys yung ating mga alaga. So mayroon tayong alagang broiler at saka broiler. So ito guys, mayroon tayong second batch, yung nauna. Na sila guys, 30 days. 30 days old na sila. So ito guys ang nagkaroon tayo ng problema na may talagang suspected natin na walang vaccine. So ito naman guys yung ating third batch na mga sisiw na 112 heads. So ayan sila guys. So ito ay nasa 5 days old na ngayon. So guys, ito ang topic natin ngayon ay paano natin maiwasan na maproteksyonan ang ating mga alagang hayop, lalong lalo na sa mainit at sa kalamig. Paano natin maiwasan na hindi sila magkaroon ng sakit na sipon. So ganito guys ang ating program. So unang-una guys, papakita ko muna sa inyo. Ito yung ating brooding area, napakasarado nito. Saradong sarado yan kasi iniiwasan natin na magkaroon ng lamig sa gabi, lalong lalo na ang lamig sa gabi umaabot ng 27 degrees. So sa atin guys, okay pa tayo dyan, gawa ng tao tayo, pero sa hayop, lalong lalo na sa sisiw, sa kanila ay torture po yan. Halos ang iba nating alaga dyan na mamatay dahil sa sobrang lamig. Tsaka isa pang dahilan yan guys, dahil sa lamig nababansot yung ating mga alaga. So ito naman guys, dahil nagkakaroon sila ng sakit na sipon, doon sila nagkakaroon ng bansot. So ang gagawin natin guys sa gabi, so ito double purpose itong ating brooder area. So ayan guys, yung ating tabing na to ay taas
baba ito. Pagkagabi, ang ginagawa natin yan, binababa natin ito. Kasama itong luna. Yan, na nasa itaas. So, ganyan lang guys. So, saradong-sarado ito pagdating ng mga alas 9 ng gabi, alas 10 ng gabi. Kasi malamig na ho yan, doon na ho magsisimula yung ating pagbaba ng temperatura. Tapos guys, gumagamit tayo ng 100 watts na ilaw. So, ito guys, dalawa ang nakasit up dito, pero sa gabi, isa lang yung binubuhay natin. So pag bumaba pa sa 28 degrees, kasi ito guys, yung alaga natin ay dapat ito 29 degrees na lang, hanggang 27 degrees ang kaya ng katawan nila nito, gawa ng medyo 1 week na sila. Tapos ito guys, binubuhayan natin ng ilaw para i-maintain natin yung kanilang environment, lalong lalo na yung init. So, hindi natin sila inaano sa sobrang lamig, ini-expose. Kasi guys, pag na-expose sila sa sobrang lamig, pagdating nitong araw na sobrang init, lalong-lalo na ito guys, so tingnan nyo. Yan, kung makikita nyo guys sa screen yan ay 32.8. So, ang 32.8 niyan guys, minimum lang yan pagka bagong pisa yung sisiw. Minimum na init. So, kawawa itong mga sisiw natin, lalong-lalo na pag ganyan ka init. So, ang ginagawa natin dyan, pagka ganyan yung environment, binubuksan natin itong ating brooding area. So, kailangan nila guys ng oxygen. Kasi, pagka mawalan sila ng oxygen, ang mangyayari dyan ay mag-collapse yung ating mga sisiw sa loob. Katulad din dito guys, pag nawalan ng oxygen yan, hihingalin yan yung mga yan. Kaya nagkakaroon tayo ng kapirasong bukas kasi delikado guys. Kung bukas na bukas yan at ma-expose sila sa sobrang init sa labas at saka hangin, magdudulot din yan ng sakit sa kanila. So ganyan yung ginagawa natin guys. Tapos unang-una, yung medication natin guys, dapat namumonitor natin yon. So itong ating guys, itong ating mga broiler, so hindi natin pinapawalan ng vitamins yan. Ito Bitrasin. So nabili ko yan guys sa Lazada, medyo mura lang. So hindi tayo gumagamit ng Bitrasin Gold kasi talagang mabubutas ang bulsa natin sa presyo ng Bitrasin Gold. So ito guys, ordinaryong Bitrasin lang pang prevention natin. So dito naman guys, balik tayo sa ating topic dito sa lalong-lalo na itong bagong alaga natin. So sa mahal ng sisiw, pag namatayan ka ng 10, medyo mag-iisip ka na. So ang ginagawa natin dito guys, may prevention din tayo dito. So gaya sa nasabi ko sa previous vlog ko, yung unang-una natin ginagawa ay yung unang first 6 hours gumagamit tayo ng dextrose powder o yung sachet lang yung nabibili natin dyan. So papainumin natin yan pagdating ng sisiw natin. Tapos guys, may sakit man o wala, ang gagawin natin sa sisiw natin tuwing gabi, papaubos natin yung gamot sa kanila na antibiotic. So gagawin natin yan guys sa loob ng 1 linggo. So yan ang ipapainom natin sa ating sisiw. So tuwing gabi lang yan guys. Tapos sa umaga, haluan natin ng kunting vitamin sa umaga. Lalong-lalo na guys sa sobrang init na yan, kailangan nila ng vitamins, electrolytes o kaya yung dextrose powder. So ito guys, ang tubig nila, nilagyan na natin yan ng dextrose powder para mayroon silang panlaban at hindi sila ma-dehydrate. So ganun lang guys, kasimple. So after 1 week ng medication natin sa kanila, so hindi pala yun guys medication ang tawag doon, prevention.
prevention lahat doon sa sakit na pwedeng dumabo sa kanila pagdating ng 2 weeks old sila hanggang 4 weeks old. So guys, halimbawa sa unang linggo natin hindi tayo nag-ano ng prevention. Pagdating ng pangalawang linggo, pangatlong linggo, doon na dumadapo yung maraming sakit sa ating mga sisiw. So kaya kailangan natin ng prevention. So guys, tama po ba tayo? So sa mga disclaimer natin dyan sa mga expert, kung mayroon kayong suggestion o kaya mayroon mali sa sinasabi ko, mag-comment lang po kayo doon sa baba ng ating video. Hindi tayo expert, hindi rin tayo doktor ng mga hayop, hindi rin tayo hindi rin malaking poultry yung hinahawakan natin, kundi tayo ay sinishare ko lang po yung mga nalalaman ko para magkaroon din kayo ng ideya, lalong-lalo na sa bago pa lang na mga mag-aalaga ng 45 days old o kaya broiler po. So ganun lang po. So sa mga nanonood na mga expert, mga doktor, yung mga magagaling sa mga paghahayupan, so mag-suggest po kayo sa ilalim ng ating video po. Mag-comment po kayo para mabasa ng ating mga manonood. So ayan guys, so relax sila ngayon kasi masarap yung hangin, masarap yung environment nila. So ito guys, pakita ko sa inyo, yung ating flooring po ay hindi elevated, hindi rin po tunnel house yung katulad sa mga poultry. So ang ginagamit natin dito guys ay yung makalumang paraan na doon tayo nag-aalaga ng hayop sa lupa. So ang pagkakaiba lang nito guys ay ang hayop natin ay mayroong beddings na ipa ng palay. So kung makikita nyo naman guys yung ating first batch, so napakaganda ng mga katawan nila, napakaganda ng paglaki at napakabilis. So dito lang tayo guys nagkaroon ng problema sa second batch kasi hindi tayo kampante doon sa vaccine na nilapat nila. Pero na-confirm ko na ngayon guys na ang vaccine na ginamit nila mahinang klase, at saka ito naman ang third batch natin na tinabi rin natin dito sa bahay na to. Ayan, makikita nyo dito guys, malusog yan yung mga yan. So mayroon tayo guys sisiw na adik, natutulog ng nakatayo. So siya yung gwardiya sa kanila. So ayun siya guys, yan. Mataba yan guys, ganyan lang siya. So mayroon ako napanood guys na ibang video na sabi may mga ganyan daw na natutulog nang nakatayo ay may sakit. Pero hindi yan guys, talagang trip lang nila yan. Trip lang yan guys, tingnan nyo. Di ba maliksi? Maganda rin yung katawan niya. So trip niya lang yan guys. Tapos mayroon din tayong gustong sumiksik dito. Ayan siya. Gustong matulog lagi. So yung ginagawa natin guys, ginigising natin yan para tumuka at uminom ng tubig. Kasi pag sila ay nalipasan ng kakainom ng tubig at saka tuka, papayat yan guys. So yan lang. So tingnan nyo guys kung gaano sila kaliksi. Saan na ba yung aking karton dito? Mayroon akong karton dyan guys na panggising. Yan di ba? Kinaganyan ko sila guys para once na lumaki sila, sanay na sila sa gulatan. Ito guys, bingi yata yan.
So guys, yung ating init ay hindi bumababa. Ganun pa rin, 32.8. So wala kasi tayong hangin guys na pumapasok. So ako naman pawis na pawis dito. So ayan guys yung ating hari dito. Ayan siya. Oh. Ang laki niyan guys. Siya yung ating bantay dyan sa pinto. Siya yung ating breeder dito na Rhode Island Red. Oh, ano, gusto mo papasok ka? Bantay ka lang dyan sa labas. Roaster yan guys, nabili ko yan 800. Tapos nando naman yung kanyang asawa, nanginginain para mangitlog. So siguro mga next month, next week mangitlog na rin yan. So guys, balik tayo sa ating topic. So ayan yung itsura ng ating kulungan. So ito pala guys, sa mga huli pa lang na nanood ng ating video, bago pa lang to ang ating kubo, yung poultry house natin. So ano pa lang to guys, magto 2 months pa lang. So pangalawang batch pa lang yung nilagay natin, first batch dito at saka second batch dyan. Yung first batch natin nandun sa pinakababang kubo naman sa babuyan. So dito naman guys, kung dito sa bahay na to wala pa tayong harvest, so nag-uumpisa pa lang tayo dito. So yan guys, pinag-aaralan natin yung lahat ng style ng kung paano natin maiwasan yung sakit ng mga broiler. So ayan na guys, na-discuss ko na sa inyo. Ilagay ko na lang din dito sa screen ang aking mga medication program at saka yung environment program, yung init ng bahay na dapat sundan natin pag mayroon tayong alagang hayop. So kailangan natin yan guys ng kunting painit sa kanila kasi yun ang kailangan nila. So yan guys, siguro hanggang dito na lang at medyo mahaba na rin yung ating video at nasabi ko na rin naman lahat sa inyo. So sa lahat ng nanood na bago pa lang sa aking channel, paki-like, share and subscribe na lang din po. Maraming salamat sa panonood nyo sa ating Idol John Official. All about farming, travel at saka siyempre minsan mayroon tayong food vlog. So next time siguro guys, mag-iikot din tayo ulit sa sa Bicol. So maraming salamat po sa inyong lahat and God bless po.